nasa Song of Solomon chapter 6. Alam mo, Sister Edith and Brother Sof. Oh, Edith and Sof. So, ano palang pangalan niya? Pastor J. Hindi na Brother Sopronio. Sof. Brother Sof. Yeah. Yan. Sister Edith, sa ating mga kapatid, tayo ay, marami sa atin, at tayo mga kapatid ay may mga relationship. And even, and the relationship is not only the relationship towards our partner, mga kapatid. Ang relationship natin, Sister Cecil, ay maaaring hindi lang partner. Kasi pag sinabing may relationship ka ba, dapat laging may partner eh. Pero may mga relationship na hindi naman dapat partner talaga. Not necessarily. May mga partnership, mga kapatid, na may mga relationship na sa iba't ibang bagay, iba't ibang group. Maaring relationship mo sa iyong kapatid, relationship mo sa iyong magulang, sa iyong mga katrabaho, sa iyong employer, sa ating church. So maraming klase ang relationship. And the Song of Solomon chapter 6 is mainly talking about a maturing relationship. Yan. Maganda sa isang relasyon, Sister Feli Kalangi, ay nagmamatured. Hindi yung tagal-tagal na, 20 taon na, palagi pa rin nag-aaway. Bangayan pa rin ng bangayan. May ganun eh. Nagtataka nga ako eh. Sister Edith and Brother Sof. May mga relationship na lagi nag-aaway. Hindi pa kayo nagsasawa sa pag-aaway. Nakakasawa din yan minsan eh. Amen ba? Tapos hindi naman naghihiwalay. Magkasama pa rin. Amen ba? Okay lang sana yung magkasama sa hirap at ginhawa. Pero palagi lang hirap at away at pasakit, parang wala nang ginhawa. Ang hirap niyan, mga kapatid. Marami akong lilikdangan kasi nasabi na, doon na tayo sa medyo mas malalim, Sister Arlene. Mami Levy. Na yung isang relasyon, mga kapatid, na para magtagumpay ang isang relationship, marriage, sinasabi, mga kapatid, na we must think. We must understand. Kailangan mag-isip. Kasi akala ng mga tao, Sister Margaret, na ang relationship ay parang romantic lang. Ay, wala nag, lagi nilang kinakanta. Sino nga si Starling kumanta nung yung I'm out of, ano ba yan? I fell out of love. Yung tama ba yung kanta ko? Sinong kumanta niyan? Strelete, magaling kumanta niyan eh. Strelete, sinong kumanta nung I'm all out of love? Air supply, pastor. Ha? Air supply, pastor. Air supply. Air supply. Okay. Kita mo, air supply. Alam na alam ni Sister, ni Brother Sof. I'm all out of love. Yung iba kasi, I fall out of love. Sabihin, ang iba kasi na-fall out. Pero kung titingnan natin, ang isang relationship ng isang Kristiyano, mga kapatid, dapat ito talaga ay pangmatagalan. At para magtagal, humaba ang pagsasama, hindi base lang sa feelings. Kasi minsan ang feelings nawawala. Wala na kasi akong feeling sa kanya eh. Ganon. So dapat laging may feeling. Hindi naman laging may feeling, Sister Cynthia eh. Minsan nawawala ang feeling. Depende. Amen ba? Pag nag-aaway, yung sinaing ma-bitter o walang kalasa-lasa. Yeah? Yung niluto, matabang. Pero subukan mo, ang sarap ng pagmamahal, ang sarap ng luto. Talagang damang-dama mo ang richness ng niluto. Masarap, hindi sunog. So, isa sa mga matututunan natin dito, mga kapatid, is that yung isang relationship, dapat nag-iisip, nasaan kaya siya? Naku, siguro na-late na naman yun. Siguro ganun naman yung ginawa niya. Kagaya ng sabi niya dati, nag-o-overtime. Iba naman pala ang pinuntahan. Parang laging may president, laging may duda, dapat mag-isip kung tama ba ang ating pagdududa. Hindi ko sinasabing hindi tama, kasi minsan baka tama, pero dapat we justified. Okay? Bigyan mo ng pagkakataong magsalita at umunawa. Baka nga talaga nag-overtime, baka talagang traffic. Hindi natin pwedeng pairalin palagi ang pagiging one-sided or conceited natin dahil lang sa yung taong ating minamahal ay hindi naaabot yung ating expectation. Kaya kailangan yun daw feelings o yung
Yung pagmamahal, minsan, yung pagmamahal di lagi siyang mataas eh. Alam mo yun? Minsan, on a day-to-day basis, hindi na pinag-uusapan yung mahal mo ba ako o hindi. Hindi yun ang point. Ang pinag-uusapan dito mga kapatid is whether we understand each other. Now, ang sinasabi rito, he is feeding his flock in the gardens. So, ang sinasabi mga kapatid dito is that kung maiisip nitong babaeng ito, kung nasaan yung asawa niya, naalala niya na, alam niya na nagpapakain ng mga flock, nagpapakain ng mga tupa. And looking for ways to show his love to her. He's gathering lilies. Yung lilies mga kapatid, parang bulaklak yun na pangregalo, Sister Arlene. Ngayon kasi, Sister Mirna, kapag nagbigay ng bulaklak, nakakatakot na mga babae pag binigyan ng bulaklak. Bakit? Wala namang okasyon. Kaya mapapansin mga bulaklak, Sister Edith, hindi mabenta pag hindi February 14. Ang presyo ng rose, 5 piso lang. Pero subukan mong bumili ka ng February 14, ang mahal-mahal. Kasi lahat nagbibilihan. Kaya, magtataka ang mga babae pag may regalo eh. Kaya mag-iingat din kayo mga lalaki magregalo nung wala sa panahon. Baka akala nila feast offering yan. Eh gusto mo lang naman bumili. Kaya ang iba hindi na bumibili. Kahit gustong bumili, ayaw na. Nadadala. Ngayon itong babaeng to, alam niya, nagagather ng lilies. Saan ba ibibigay yung lily? Alam nga namang sa iba. Alam niya, kung naghahanda yung lalaki para mabigyan siya ng bulaklak. Kasi alam natin ang nangyari doon sa Solomon chapter 5. Nag-away sila. Nagtamad-tamaran tong si babae. Ang tagal buksan ng pinto. Katok ng katok. Alam mo, mahirap gisingin yung gising. Mahirap yung pilitin yung ayaw. Ayaw niyang magkadumi ang paa niya. Tapos yung pagbuksan niya, wala na yung mahal niya. Di nagtampo. Amen ba? Mahirap yung ganon. Pag mahal mo, wag mo saktan. Yan. Kakanta na yan, Sister Edith. Don't hurt the one you love. Diba? Kung mahal mo, wag mo saktan. Ganon din sa mga magulang, sa mga kapatid. Pag mahal mo ang isang tao, mahal mo ang isang organisasyon, mahal mo ang boss mo, wag mo silang hayaang umiyak. Ngayon itong babaeng to na kumakatok na, siguro nagdudugo na yung kamaon ng lalaki sa kakakatok. Gising naman pala, ayaw pang buksan. Siguro tagal mo kasing dumating, kaya hindi ko binubuksan. Alam nung babae mga kapatid kung nasaan yung kanyang minamahal, nasa garden. At alam nitong babaeng ito na bagamat sila ay magkahiwalay, they still belong to each other. Diba? Ganon din tayo sa Panginoon. Kahit na noong COVID-19, hindi tayo nagkikita-kita. Pero alam mo at alam ng Diyos na ikaw ay sa Kanya. Amen ba mga kapatid? Hindi yung palayo ka ng palayo. Hindi ka lalo a-attend. Tapos pag binati ka, long time no see, magagalit ka. Kala ko naman kasi naman ikaw naman ang nawala. Alam ka namang ganun na lang. Siyempre babatiin ka. Kaya para hindi ka mabati, mag-attend ka na mag-attend. Amen ba? Itong babaeng to, alam niya na bagamat sila hindi nakikita ng matagal, alam nila, they still belong to each other. Alam dapat ng Panginoon na talagang nasa Diyos ka. Pero mahirap kasing patunayan yung hindi ka nagsisimba, hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nananalangin, hindi ka nakikipag-fellowship. Tapos sasabihin mo malapit ka sa Diyos. Alam mo yan mga kapatid, ang isa sa mga dynamics ng mga taong nagbabackslide. Wala pa ako nakita nag-backslide, Sister Arlene, nung palagi nag-a-attend. Yung palaging nagbabasa ng Bible, nagpe-pray, nagpe-fellowship. Wala pa ako nakitang ganun. Yung taong tumalikod sa Diyos, malamang yan, malayo na sa Diyos. Ito pa mga kapatid, Sister Cynthia, pinakamaganda. Alam ng babaeng to, she knew her husband was like a gentle shepherd. Alam ng babaeng ito na itong kanyang sinisinta, sa ating kwento ngayon mga kapatid, na gustong makipagbalikan, gustong ayusin ang mga problema. Itong lalaking ito would want to restore the relationship.
Kaya pag may away, ang dapat focus natin mga kapatid sa gulo ay pagkakaayos. Hindi yung isang gulo lang, gulo na. Talagang guguluhin lalo. Maghihiwalay na tayo. Talagang wala nang pag-asa to. Naku, init ng ulo lang yan. Amen ba? Kaya pa nag-aaway kayo, Brother Soft and Sister Edith, alam ko hindi naman kayo nag-aaway. Sample lang. Alam kong hindi kayo nag-aaway, Sister Arlene and Brother Steve. Si Brother Steve, ano pang i-aaway mo, Brother Steve? Hindi na nga nagsasalita. Ayun na, awayin mo pa. Di ba? Pero kung mag-aaway at hindi talaga maiiwasan yan sa isang relationship, pag nag-usap, mag-usap na para maging maayos. O ha, Soft, tayo mag-uusap para maging maayos. Hindi na para atakihin, tirahin. Yeah, yung ginawa niya, there's no point. Kasi nagawa na eh. Nangyari na. Kahit ano pang sinabi mo, kahit ano pang ginawa niya, pero ang tanong, Sister Edith or Brother Soft, handa ka bang magpatawad? Ay siya, pasensya ka na. At ako'y nakalampas. And secondly, Brother Soft and Sister Edith, handa mo bang tanggapin yung forgiveness? Dapat may acceptance din. Ay siya, salamat at ako'y pinapagpasensyahan mo. Dapat ganun. Maganda sa tao yung may balance ng may handang magpatawad at yun namang pinatatawad ay handang tanggapin yung kapatawaran. Talagang handang tanggapin na, ay siya, kung nga iba ka nagkulang, pasensya ka na, tao lang. Ganun lang. At, alam mo, Starlin, pinakamaganda sa isang relationship na nakikita ko din. Pag ayaw ng partner mo, wag mong gawin. Lahat ng ayaw niya, wag mo nang gawin. Wag ka nang gumawa ng bagay na ayaw niya kasi mag-aaway ka. Alam mo naman ang ayaw niya eh. Sa tagal niyo nagsasama, alam mo nang ayaw niya. Ayaw niya ng maanghang mong luto. Eh kahit na taga Bicol ka at mahilig ka sa mga Bicol Express na puro sili labuyo, wag ka na magluto. Kahit ano pang sarap niyan, hindi niya ma-appreciate dahil ayaw niya ng maanghang. Kahit isungal-ngal mo sa kanya yung masarap na Bicol Express na super anghang, mag-aaway lang kayo. Amen ba? Ayaw niya na maanghang, igalang mo ang iba. Dahil ikaw naman, iginagalang ka rin niya. Amen ba mga kapatid? Yun lang ang issue dun eh. Ganon din sa Diyos. Pag ayaw ng Panginoon, Sister Levy, wag mong gawin yung ayaw niya. Magkakasundo kayo. Diba? Para humaba ang pagsasama. Ang mga tao, kaya lagi nag-aaway kasi gumagawa sila ng bagay na alam mo nang itong taong to maramdamin. Alam mo na yung, for example, si Brother Soft laging late. For example na lang. O kaya Sister Edith laging late. Ready ka na? Punta na tayo ng church. Oo, ready na ako. O sige na, hintayin na kita sa labas. Naku, yung ready na yun, Sister Arlene. 1 hour pa yun, maganda ka. Eh sa halip na mag-away ni Brother Soft, si Sister Edith, akala ko ba ready ka na? Tandaan mo, Brother Soft, yung ugali ni Sister Edith, pag sinabi niya ng ready na ako, hindi ibig sabihin as in ready na siya at that time. Ready na akong mag-ayos ng mukha, ready na akong magbihis, ready na akong And then ikaw naman, Brother Soft, for example, matuto kang mag-adjust. Manood ka muna ng TV, kumain ka muna, pumunta ka muna ng Westfield, bumalik ka na lang after 3 hours. Eh di handa na siya after 3 hours. Diba? Hindi kayo nag-aaway. Kasi alam mo na ang ugali niya eh. Pag sinabi niyang ready na ako, hindi ibig sabihin ready na siya. Okay? Pag sinabi itong ready na, kaya si Bishop, tuwa-tuwa ako kay Bishop eh. Alam mo si Bishop, naku anak, yung si mami mo yan, pag namalengke yan inagala sa mall, hindi ko alam kung anong oras darating. Paano kayo nakikita? Wala naman kayong telepono. Basta alam na namin. Kasi alam mo, pag matagal na kayo, may na kayo eh. Parang hindi nyo na kailangan ng phone. Di ba? Kasi meron na kayong automatic na kayo eh. Yung pag nagtingin na lang kayo, alam niyo na kung saan kayo magkikita. Alam niyo na kung anong oras kayo magkikita. Walang time, walang tawagan. Pero, at si Bishop talagang matyagang naghihintay. Sana ganun din ako. Sana all. Siguro pag ginawa sa akin ng sistema, maybe sa bahay nila ako pupunta, maghintay na lang sa bahay. Si Bishop hindi, naghihintay sa mall. Naghahanap siya doon kung ano makakain niya, mababasa niya, talaga naghihintay siya.
Kaya, yun mga kapatid ang iniisip nitong babaeng ito, na yung kanyang iniibig ay handang makipagbalikan, makipag-ayos. At ganun tayo mga kapatid. Dapat ang mga anak ng Diyos mahilig sa pakikipag-ayos, hindi yung mahilig tayo sa mga sulsol, mahilig sa mga paninira. Oh, mag-away kayo, ganito-ganto yan. Naku, mandahan pa sinasabi niyan, di mo lang alam. Naku, may kwento ko sa'yo. PM ko sa'yo, sis. Naku, may mga pa-PM pa yan. Kaya ayoko ng mga PM na yan eh. Ayoko niyan kasi nakakatakot. May dagdag, may bawas, di mo alam kung ano pinag-uusapan. Maging daan kayo ng pag-aayos. Alam mo, gustong-gusto ng Panginoon yan because the God that we serve is the God of order. Gusto ng Panginoon lahat maayos. Diba? Mapapansin mo si Sister Arlene, pwedeng gawin ng Panginoon lahat ng sabay-sabay. Bakit kailangan ng Diyos gawin ng isa-isa? Oh, magkaroon ng ganito, magkaroon ng ganyan. Nagkaroon ng unang araw, nagkaroon ng pangalawang araw. Isa-isa. Maganda sa Diyos, maganda gusto ng Panginoon na nagkakaayos kayo mga kapatid. At ang kakayahan ng mag-asawa mga kapatid para maging matagumpay sa kanilang samahan ay ang kakayahang magpatawad. Dapat handa ka lagi magpatawad. Hindi yung, isa na lang Pag ginawa mo pa ulit yan, talagang makikita mong hinahanap mo. Ay siya. Dapat lagi ka nagpapatawad mga kapatid. You always are ready to forgive. At ikaw naman na pinapatawad, wag ka nang intrimitida. Ba't ka nagpapatawad? Bakit humingi ba ako ng tawad? May mali ba ako? May mga ganun pinatawad mo na nga, ikaw pa ang masama. Kung may mali dyan wala akong ginang masama, no? Tanggapin mo na lang. Wala namang masama, hindi nakakababa ng pagkatao. Alam mo, ganda sa tao yung may malawak na pangunawa. Hindi nabibili yan Kaya dapat pagka nagliligawan kayo, dapat may malawak na pangunawa, nakakaunawa. Kapag kayong dalawang mga kapatid ay willing at naging habit nyo na yan, babalik uli yung tamis ng inyong pagsasama. Hindi yung parang right minus wrong. Parang araw-araw may listahan. Alam mo yung Sister Arlene ng mga bata, diba? 1, 2, 3, 4, tapos pick. 1, 2. May bilang. Yan ka na naman Tanda mo, last week, yan din ang ginawa mo sa akin. Parang laging nire-rewind. Kita mo sabi, Sister Arlene, sa first Corinthians, 1 Corinthians chapter 13, love knows no record of wrong. Diba? Dapat ang pag-ibig hindi nagre-record. Wag mo nang i-record yung wrong niya. Dapat forward ka palagi. Otherwise, pag ni-record lagi natin ang wrong ng iba, hindi tayo makaka-move on. Kasi lagi nandoon yung ginawa niya dati. Ang Panginoon ba, nag-record ba ng ginawa natin? Hindi. Nung kinausap niya si Pedro, hindi niya binalikan si Pedro. Pedro, walang Diyo naman, Diba? Papako na ako sa krus, tapos dinig na dinig ko, 3 beses. Sabi mo sa akin, walang iwanan. Ano yan? Wala. Hindi ganun ang Panginoon Diba? Nung binalikan ng Panginoon si Pedro, sabi niya, Pedro, hindi na makatingin si Pedro. Kasi alam na pangalan ni Pedro mahal mo ba talaga ako? Panginoon, mahal po kita. Hindi inulit ng Panginoon. Because God stands on the promises, on the premise, on the principle that love knows no record of wrong. Hindi ka dapat nagre-record. Dapat maging habit natin ang pagpapatawad, maging willing tayong magpatawad at tanggapin na may mali din tayo. Siya, may mali nga ako, siguro nga matabang yung luto ko. Pasensya ka na. Naiinis ako ako lang yan. Talaga namang sanay na ako niyan. Bibili na lang ako ng patis. Para pag kulang ang luto mo, na alat, lalagyan ko na lang siya ng patis. Hindi ka nag-aaway. Dapat may adjustment. Marunong kang mag-adjust, marunong kang sumabay sa agos. Hindi yung lahat ng tao dapat sumabay sa gusto mo. Paano kung ibang tao hindi makasabay? Wala silang pangsabay. Hindi sila makaabot doon sa expectation mo. Di may inis ka nang maiinis. Diba? Dapat sa tao, okay, tao lang yan. Meron nagpunta ako ng kulungan nung isang araw, di ba, nasa kulungan ako.
Sabi nung nakakulong, sabi niya, attorney, kasi ganito eh. Sabi ko, dapat maghanap ka ng dalawang tao na dapat susuporta sa'yo financially. Magkano po ba ang kailangan? Siguro mga 10,000 pounds. Pwede na. Eh wala sa makita. May mga kaibigan daw siyang pinuntahan, tinawagan. Walang may gusto, natatakot. Alam mo, tutuwa ako sa tao niya. Sabi niya, o nga attorney, tinawagan ko ito. Kala ko, attorney, kaibigan ko siya. Talagang kapatid ang turing ko sa kanya. Pero nung tinawagan ko, ayaw niya. Parang natatakot daw sila. Pero okay lang ako, attorney, kasi sabi ko, naunawaan ko sila. Maganda yung ganun. Dapat handa ka rin sa rejection. At pag ni-reject ka ng tao, or hindi mo nakuha yung gusto mo, or hindi nila ibinigay yung hinihingi mo, for many reasons, huwag kang magtampo. Amen ba mga kapatid? Maganda sa tao yung may malawak na pangunawa. At huwag kang magalit. Alam mo, sabi ko sa kanya, hayaan mo. Maghahanap ako sa church. May kilala ako doon, si Brother Soph, si Sister Arlene, Sister Cynthia, Pastor Jay, yan ang mga big time ng church. Naisip ko na kagad ang pupuntahan ko eh. Maghahanap ako ng mga taong Kasi nakita ko sa kanya yung kabutihan ng puso niya eh. Lalaki. Sabi ko, pag nakalaya ka rito, nakalabas ka, pumunta ka ng church. Ipagpatotoo mo. Kasi hindi naman sa Christian, hindi ko alam. Sabi ko, magpunta ka ng church at ipagpatotoo mo, pero huwag kang mag-alala. Ilalabas kita. Ay, salamat ako. Talagang talagang pangluhod sa akin. Sabi ko, hindi. Basta gagawa tayo ng paraan. Amen ba? Dapat ganon. Hindi lahat ng mga tao hindi lahat ng gusto natin dapat masunod. Amen ba? Kasi minsan hindi talaga pwede at igagalang mo yung iba. Do not impose what you want. Kasi pag ang iba rin na nag-impose sa'yo ng gusto nila na hindi mo rin kayang gawin, magagalit ka rin sa kanila. Ganon din sila sa'yo. Ganon din ikaw sa kanila. Huwag mo ring i-impose yung gusto mo. Ano pa pwede natin matutunan, Sister Mami Levy? You are as beautiful as Tirsa, lovely as Jerusalem, awesome as an army with banners. Yun daw city mga kapatid yun daw kanyang minamahal ay kanyang inihambing sa syudad ng Tirsa at Jerusalem. She was as impressive as an army with banners ready to battle. So hinahangaan. Dapat tayong mga lalaki lagi nating pinapupurihan ng ating mga mahal. Brother Soph, lagi mong papurihan si Sister Edith. Amen ba? Kasi alam mo, maganda yan nakakalakas yan nakaka-boost ng moral. Amen ba? Pag sinabi natin sa ating mga, alam mo, wala, yung asawa ko, matanda na yun eh. Kasi marami nang ganun eh. Mauba na siya, laglag na yung mga losyang na siya. Diba? At kayo mga babae, huwag nyo ring pahinain ang inyong mga sarili sa asawa nyo, sa mga partner nyo. Kayo tuloy ang nagtutulak sa kanilang maghanap ng iba. Tandaan na kasi ako eh. Makakalimutin na ako. Minsan may mga babaeng ganon. Sila nagpapahina sa mga asawa nila. Tinuturo nyo? Amen ba? Dapat kayo sa sarili nyo talagang I am favored. I am blessed. I am anointed by God. Amen ba? Huwag niyong patandain ang sarili niyo. Sabihin niyo, maganda ako. I am created in the image of God. Amen ba? Kagaya ng babaeng ito, inihalin tulad siya ng kanyang irog sa napakagandang city ng Tirsa and Jerusalem. According to a Bible scholar, Kinlo, sinabi niya na Tirsa was an ancient Canaanite center that served as the capital of the northern kingdom before Omri, circa 879 before Christ, established Samaria as the capital. Alam niyo, Samaria is part of Israel. This reference is a strong indication of an early date for the origin of the song. So maaaring yung pagkakasulat ng Song of Solomon chapter 6, maaaring mas matanda pa doon sa 879 before Christ. Ibig sabihin, 879 years before Jesus came. Yun ang sinasabi rito, na ito palang Tirsa is an ancient matandang lugar o syudad sa Kanaan.
Tirsa, according to Clark, Tirsa was the city in the tribe of Ephraim, Joshua chapter 12 verse 24, and the capital of that district. It appears to have been beautiful in itself. May mga lugar tayong ganun. Nung isang linggo, Sister Arlene, kanina may pinuntang kami dyan sa may Essex ni na sister, may nag-drive kami. Galing kami sa Essex, 'di ba? Parang walang puro pag sa Essex, napakarami Sister Arlene na mga Sister Cynthia ng mga palaya, ng mga agriculture, ang lawak ng lupa. Wala ka nakikitang bahayan. 2 oras kami nag-drive. Pagkaliwa ko, Sister Arlene, nako, Diyos ko, my God. Ang ganda pala ng Chelmsford. Chelmsford, napakagandang lugar. Ang gaganda ng mga bahay, ang lalaki. You know, ang gaganda ng mga sasakyan. So dito, inihahalin tulad ng lalaki ang kanyang iniirog na magandang syudad, maganda ang location. According to Clark, for Jeroboam made it his residence before Samaria was built. Alam natin si Jeroboam, isa sa mga naging hari. And it seems to have been the ordinary residence of the kings of Israel. So naging primera klaseng lugar ang Tirsa na tirahan ng mga hari ng Israel. We have the citation of 1 Kings chapter 14 verse 17, 1 Kings 15 verse 21, 1 Kings 16 chapter 16 verse 6. Its name, Tirsa, signifies beautiful and delightful. Parang pag sinabi mong, alam mo ang ganda mo, para kang bulaklak ng Chelsea. Para kang bulaklak ng Kensington. Parang ganon. Diba? Kasi may mga lugar talaga na maganda. Yun ang ginagawa nitong babae, ng lalaking ito, mga kapatid. Dapat tayo rin pumupuri sa ating mga asa-asawa. Now, ito mga kapatid ang mas malalim, Sister Edith. Natatandaan natin in Songs of Solomon chapter 5, na parang nagtampo itong lalaki, di ba, umalis siya. Di ba? Alam na natin yung nangyari. Pero mapapansin mo, Sister Arlene, nawala na yung away. I like that. Gusto ko yung taong ganun, yung kanina galit, pamimaya, wala na, tapos na, wala na yun. Hindi yung pag nagalit, talagang giba ang langit. Pag nagalit, talagang wala nang bukas, wala nang oras. Dapat, pag nagalit ka, kagaya nito mag-partner na ito, mag-asawang ito, magsing-irog na ito, bagamat nung chapter 5, nag-aaway sila, nagkatampuan sila, pero sa verse 6, yung lalaki naghahanap na ng bulaklak para magkaayos sila. Wala na yung bitterness, wala na yung unforgiveness. Bagamat nagkaroon ng disruption yung kanilang pagsasama, relationship, in Solomon chapter 5, verse 2 to 8, na talaga namang may mali siya, pero yung offended party, siya pa rin ang gumawa. Siya pa rin ang nagpatawad para magkabalikan sila. Amen ba? Kung ikaw ang nasaktan, for example, Brother Sop, ikaw ang nasaktan, for example lang. Ikaw ang nasaktan, ikaw na rin ang gumawa ng paraan. Sino bang ba't ako gagawa? Bakit? Ako ba may kasalanan? Ikaw may kasalanan eh. Ikaw ang umalis eh. Dapat ikaw ang may ganun eh. Ikaw ang umalis, kusa kang umalis, kusa kang bumalik. May ganun. Alam mo ang pagmamahal, yung nasaktan, kagaya nitong lalaki ito, siya nasaktan, pero siya pa ang gumawa ng paraan, Sister Arlene, para magkabalikan. Parang Diyos. Sister Arlene, natandaan natin ito from the very outset of the creation, Sister Cynthia, nasaktan ng Diyos sa ginawang pagkakasala ni Adan at saka ni Eva. Nasaktan ng Diyos. Because every time we commit sin, it causes heartache to God. Masakit sa Diyos. Because the God that we serve is a holy God. Hindi pwede makasama ang banal na Diyos sa isang makasalanang tao. Kaya nagkaroon ng separation of sin and nagkaroon ng separation of human and God because of sin. Diba? Sister Edith, sino ang gumawa nung malaman ni Adan at Eva na, Panginoon, kami? Nahiya kami lumabas kasi hubot-hubad kami. Sabi ng Panginoon, sino nagsabi sa inyo hubot-hubad kayo? Kasi yung ahas po eh.
Anong ginawa ng Panginoon? Pumatay siya ng hayop at kumuha ng balabal. Di ba? That was the first indication what is the total master plan redemption of what God was about to do throughout the entire lifetime of human history. Kailangan may mamatay. Sabi ko, may mamamatay pag sinuway niyo ako eh. Pero hindi agad pinatay ng Panginoon si Adan at si Eva. Nasaktan ang Diyos. Ano mo? Kasi pag nagkakasala tayo, nasasaktan ang Diyos eh. Pag nagkakasala tayo, disobedience yun sa Diyos. At pag parang anak natin, si Arlene, di ba pag minsan may tinuturo ka sa anak mo, may tinuro ka sa kanya, tapos hindi niya sinunod. Sino nasasaktan? Di ba tayo? Hindi naman yung anak eh. Nasasaktan tayo dahil alam natin, pupunta siya sa, mapapahamak siya eh. Di ba? Kaya dumating yung John 3:16, because for God so loved the world. Para hindi tayo mapahamak, hindi tayo mapunta mamilebi sa impyerno, God sent His own beloved Son. Siya na mismo ang gumawa ng paraan. Nasaktan na siya, Sister Cynthia, siya pa uli ang gumawa ng paraan para hindi tayo mapahamak. Nakuha natin mga kapatid? Ganon din tayo sa ating mga partner, sa ating mga iniibig. Kung ikaw na nasaktan, Brother Sof, pumunta ka na ng Kilburn High Street. Diba? Brother Jeff, kung nasaktan ka sa sinabi ni Sister Jen, pumunta ka na ng Willisden High Street. Humanap ka ng Toblerone na tag 8 pounds 50, bumili ka na. Brother Ben, kung nasaktan ka sa sinabi ni Sister Edna, ikaw na pumunta sa may Hatton Cross, sa may Tesco, bumili ka na ng bulaklak. Para pagbalik mo, masaya na ulit kayo. Ganun ang ginawa nitong lalaki ito eh. Kasi pwede siya makipagmatigasan eh. Kasalanan naman ng babae, di ba? Kaya makikita mo, ang tagal ng pagsasama nila. Talaga magtatagumpay. Hindi sila mag-aaway kasi nandun yung pangunawa eh. Maganda yung nag-uunawaan. Kasi pag nawala na yung pangunawa, nakakainisan na lang kayo. Para na kayong asot, para na kayo si Tom and Jerry. Alam si Tom and Jerry? Yung naghahabulan, pag kita sila, lagi silang habulan, gagawa sila ng masama sa isa't isa. Tom and Jerry kayo eh. Pag nawala si Jerry, Tom ka na lang. Hindi ka buo. Edit and soft. Pag nawala si Brother Soft, di edit na lang. Hindi pwede. Amen ba? Kaya hanggang ngayon, Sharon and Gabby. Kasi pag wala si Gabby, Sharon lang siya. Mahina siya. Kaya dapat ang isang relasyon, kung sino nasaktan, siya ang gagawa ng paraan. At ikaw naman na nangaapi-api ka dyan, nangaasar-asar ka dyan, wag mo na siyang pahirapan na amuin ka. Magpaamo ka na. Tanggapin mo na yung bulaklak. Pagluto na kaagad. Hindi yung inaamo mo na. Hirap na hirap ang magpaamo. Ganun lang. Bulaklak lang. Yun lang. Wala mo rito. Grabe ka ha. Minsan kulang. Ang hirap. Amen ba? Ito sabi rito, pagkakamali ng babae, Sister Presi. Pero, yung nasaktan na lalaki, siya pa ang gumawa ng paraan. The offended party in this relationship was quick to forgive and restore the relationship. Laging handang makipag-ayos. Amen ba? Yan ang susi ng pagmamahalan. Amen? Hindi yung pag nag-away, agad, tatawagin ko si attorney, makikipaghiwalay na talaga ako sa'yo, promise. Eto na. Bahala ka dyan. Tapos biglang mamaya-maya, sasabihan ka, totoo. Baka may nabibigla ka. Hindi madali makipaghiwalay. Amen ba? Kaya sabi ko dun sa mga kliyente ko, bago kayo maghiwalay, mag-isip-isip kayo. Mahirap makipaghiwalay. At yan ang pinakamadali, Sister Arlene, yung makipaghiwalay. Ang dali makipaghiwalay eh. Yan ang pinakamadaling hanapin, yung to find the easy way out is to leave. But to make the decision to stay, reconcile and forgive, ay grabe ang dyan. Grabe ang kailangang pagpapasensya. Grabing taas ng pagkatao ang kailangan dyan. Kasi mahirap magpatawad talaga eh.
Oh, ilang beses kung, naku attorney, kung alam mo lang, ang tagal-tagal ko ang lagi ako nagpapasensya dyan. Ganun talaga. Talagang hindi matatapos yung pagpapasensya kasi pag binilang mo na ng binilang yung pagpapasensya mo, hindi mo na sinusunod yung sinabi ni Jesus, Sister Arlene. Sabi ni Jesus, Panginoon, ilan po bang beses kung patatawarin yung kapatid ko? 2 beses? 3 beses? Kasi kung 3 beses, okay lang sa akin eh. Oh. 7 beses po ba? Hindi. 77 beses. Oh. Ilan bang oras sa isang araw? 24 lang. O kung 77 times. O di, halos minuto, nagpapatawad ka. At saka wag tayong manatili doon sa sama ng loob. Pangit yun. Parang may nakabara. Parang laging. Alam mo yung pag may nakabara dyan, parang laging may galit na hindi ka tuloy yung mukha mo tumatanda ka tuloy. Tama yung mga walang kaaway, ang babata. Hindi mo alam kung ano nilalagay nila sa kanilang... May nagtanong sa akin, at ano yung nilalagay mo sa ano? May tinatawag sila sa mukha yung collagen. Collagen ba yan? At ano yung nilalagay mo sa collagen? Anong collagen na ginagamit? Wala akong collagen. Anong collagen ka dyan? Hello? Walang collagen sa akin. Talaga lang handa tayo magpatawa. Hindi naman tayo perfect. O ako nga, hindi rin ako perfect. Sabi ko, Mr. May patawarin mo ako dahil hindi ako perfect. Oh. Pag nagpapatawad ka, nawawala ang mga alalahanin sa buhay. Nawawala ang kunot noo. Nawawala ang pagtaas ng high blood pressure. Amen ba? Nawawala ang mga sakit at karamdaman. Nawawala ang kamay ni Satanas. Kasi pag nag-aaway tayo, nag-iimbita tayo ng mga demonyo sa buhay. Kumakain. Alam mo yung minsan may kumakain, mual pa. Nako, pamana ka noon. May mga mumumpa dyan, tapos nag-aaway pa. Wag. Alam mo, sabi ko sa mga anak ko kanina sa Arlene, kasi mahaba-haba ang drive namin. Sabi ko sa kanya, anak, I want you to have a clean life. Live a clean life. Maganda sa tao yung malinis ang buhay. Yung, hindi perfect, Sister Cynthia. I'm not aspiring them for perfection. Kasi, mahirap yun eh. Pero yung malinis na buhay, yung may gulo, may gusot, o pasensya ka na. Nagkamali ako. Hindi nakakabawas ng pagkatao yon. Handa ka dapat humingi ng tawad. At ikaw naman na pinapatawad, handa kang tumanggap ng pagpapatawad at baguhin. Mag-improve. Hindi naman yung gagawin mo na yung asal mo, ulit-ulitin mo na lang dahil alam mo namang patatawarin ka. Dahil mahal ka niya. Huwag naman nating ganunin. Pag nagpatawad tayo, sincere. At pag pinatawad tayo, ay dapat sincere tayo magbago. Now, ano pa matututunan natin mga kapatid? The daughter saw her and called her blessed. 10 minutes mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, pag sinabi kong 10 minutes, wag niyong bilangin ng 10 minutes ha. 10 minutes to, sabi ni Pastor 10 minutes talagang 5 or 3. Wag niyo akong bilangan ng gano'n. Naiinis ako sa inyo. Sige kayo. Pag sinabi kong 10 minutes, hindi ibig sabihin 10 minutes. Just relax. One of the best ways mga kapatid, sabi rito, the daughter saw her and called her blessed. The queens and the concubines. Biro mo yun. Biro mo yung queens and concubines and they praised her. Kaya yung kagandahan ng babaeng ito, itong Shulamite na ito, na babaeng ito, ay pinapupurihan. And one of the best, according to Glickman, one of the Bible scholars, one of the best way to praise someone is to mention the nice things other people have said about that person. Alam mo, Sister Cynthia, sabi ni Sister Levy, napakagaling mo raw maggumawa ng cake. Diba? Ang ganda. Kasi ginagamit mo yung papuri ng iba para ulitin-ulit sa kanya. Alam mo, Sister Chami, tuwan-tuwa ako. Sabi ni Sister Edith, ano daw, ang ganda raw ng damit mo. Diba? Yun daw ang best way to praise someone. Ang sabi pa rito, Sister Cynthia, fair as the moon, clear as the sun, awesome as an army with banners. Itong mga mataas at poetic praise assured the maiden that her relationship with her beloved was truly reconciled. Pag nagkabati na kayo, kumakain na kayo, wala nang ulitan, wala nang sabihan kung ano nangyari. Ano ba talaga nangyari? Sister May ganyan siya, hindi niya inuulit, never siya nagulit. Madaling mawala sa kanya yung, minsan nakakalimutan na niya nga, ba't siya nagagalit eh.
Sa dami kong mga pagkukulang sa buhay. Hindi niya na, pag nagpatawad siya, hindi niya na inuulit. Hindi siya paulit-ulit. At, kagaya nito, Sister Arlene, handa na uli, truly reconciled. There was no lingering bitterness or withheld forgiveness. Walang kondisyon. Kapag nagmahal tayo, walang kondisyon, Sister Edith. Amen ba? O mamahalin kita, pero itong kondisyon ko dapat lahat ng sweldo mo soft. Dapat pumapasok sa account ko. Pag hindi pumasok, dapat manulay ka. Pag sinabi kong tsa-tsa ang tugtog, tsa-tsa ang sayaw mo. Pag sinabi kong 10 talon, talon ng 10 ka tatalon. May mga ganon, mahirap. Pag nagmahal tayo, unconditional. Walang kalakarang pag-ibig. Ganon din ang Diyos sa atin. Walang hinihintay ang Diyos. Hindi itong lalaking ito, hindi siya nasira, hindi siya nagkimkim ng galit. Hindi niya inalagaan yung pride. Hindi siya naghiganti. Sige, bibigyan kita ng leksyon ngayon. Patamad-tamad ka pa dyan, maghabol ka sa Istanbul Mayor. Ayaw mong buksan ng pinto? Sige, hindi ako uwi na 1 buwan. Para malaman mo kung gano'ng kahirap. Hindi. Mga kapatid, hindi ka lang binuksan, nagtampo 1 buwan ka nang hindi umuwi. Alam mo, merong kasabihan sa law, Sister Arlene. Do not crack the nut using the big hammer. Kung ang bubuksan mo lang, Sister Edith, ay isang maliit na peanut, Mami Levy, huwag kang gumamit ng maso. Yun ang batas sa criminal law. Ibig sabihin, kung ang kasalanan niya, ninakaw niya 5 pisong ligo lang, na sardinas, huwag mo siyang ikulong ng matagal. Tama lang dapat yung batas o punishment sa ginawa niyang kasalanan. Ganon din dapat itong lalaki ito. Hindi ka lang nabuksan, baka nag-iinarte lang itong babae. Hindi na siya ugoy-ugoy pa. Hindi na siya nag-isip ng masama para makaganti. Nag-isip na lang siya para paano siya makapagpatawad according to Glickman, biblical scholar. At hindi itong si Solomon, mga kapatid, ipinakita niya sa atin ang mas magandang paraan. Hindi niya pinagbayad itong Shulamite na ito sa kanyang pagiging insensitive. Ang lakas-lakas ng ulan sa labas, grabe ka. Ang sama ng kalooban mo. Hindi mo binuksan ang pinto, pero malay mo, tulog yung tao. Malay mo, hindi niya naririnig, nasa toilet. Tawag ka ng tawag. Dapat meron din tayong ganung, siguro kaya hindi niya nare-receive, siguro tulog siya, o siguro may kausap siya. Dapat pag may pangunawa ka, di maunawaan mo, tanggapin mo yung paliwanag na yun. At ang ginawa nitong lalaking ito, mga kapatid, ni Solomon, win-work out niya yung problema. Hindi niya binanatan yung tao si Shulamite. Kasi ang gusto niya, makipag-reconcile. He wanted reconciliation, not retaliation. Ang sarap. Pag ganyan ang pagmamahal mo, Brother Soap and Sister Edith, walang makakapagpahiwalay sa inyo. Kasi sanay na kayo Ang haba. Amen ba? Ng pagsasama nyo. Kasi ang sarap ng pagsasama nyo Walang away, walang bangayan. Magkakamali, okay lang yan. Naku, Sister Edith, may kasama raw si Brother Soft. Babae. Ayan ngayon. Alam naman lagi lalaki ang kasama niyan. Alam ka naman kasama niyan, laging bakla at tombo. Siyempre, may pagkakataon, kasabay sa bus, may kausap. Naku, may nakita akong kausap na babae. So, kasi may tiwala ka sa kanya. Amen ba? Maganda rin sa taong may tiwala. Hindi yung lahat lagi nalang duda. Bawat kibos laging duda. Saan ka na? At kayo naman, meron din dito yan. Dapat alam din, tayo mga lalaki, at ganoon din yung mga babae, dapat alam din ng ating mga mahal sa buhay kung saan tayo. Magsabi ka. Para hindi ka pinagdududahan. Amen ba? Ito, in-advise ko to mga kapatid Meron pa akong 8 minutes. Huwag kayo magbilang. Sample, uuwi ka ng Pilipinas. Yeah, Sister Arlene. For example lang, pag umuwi ka ng Pilipinas, pakita mo kay Brother Steve na nasaan ka. Hindi yung hindi ka tatawag ng 1 linggo. Ba't ka nagdududa? Kasi hindi ka tumawag.
Alam mo namang magkahanap sa iyo ang tao. Magpaalam ka, dito ako sa ito. Dapat, kung ayaw mong pagdudahan ka, gumawa ka ng bagay na hindi ka dapat pagdudahan. Dapat mutual. Nagtitiwala sa iyo yung tao, paalagaan mo naman yung tiwala niya. Hindi yung, porque nagtitiwala sa iyo yung tao, gagawa ka ng bagay na kahina-hinala. Amen ba mga kapatid? Nakukuha niyo yung point? Dapat mutual. Itong babaeng to, yan, nandiyan nakita mo na ako sa garden, di, okay ka na. Diba? Yung mga uuwi ng Pilipinas, for example, ang lagi mo dapat kasama, yung mga, yung in-laws mo. Ang hanapin mong kasama, yung kilala ng asawa mo, para hindi siya nagdududa. Lagi magpadala ng mga updates. Ganun siya mga kapatid Yan ang ginawa ni Haring Solomon. To see the virtue of the valley, to see whether the vine had budded. Ito mga kapatid, itong babaeng ito ay lumabas to enjoy the coming of the spring. According to many theologians, they said that this part in this book was about the season of springtime. May springtime na sila, was associated with the presence of goodness and goodness of their love. Their relationship was in springtime again. Bagamat nagkaroon ng tampuhan, Sister Marjorie, but because of the understanding, because of thinking correctly, because of forgiveness, because of accepting forgiveness, nagsimula uli sa springtime. Na-rejuvenate, na-re-energize ang relationship. Nagkabalikan, lalong naging mas matibay. At ganun talaga ang relationship. Dadaan kayo dyan. Alam natin yan. At doon sa pagdaan na yon, pinapatibay tayo ng panahon. Amen ba? At yung reuniting na yon mga kapatid of their relationship, the return of springtime for their love, yung springtime, bumalik na uli ang sigla ng kanilang pagmamahalan, naging dahilan yon para daw yung kaluluwa ng babae ng Shulamite na ito ay maging malaya at parang mabilis na kabayong tumatakbo. Talagang lalo siyang naging mas masigla. Amen ba? Kita mo ang taong may problema, lalo na mga babae. Ang babae kasi minsan madaling mahalata Pag yung, okay ka lang? Okay lang. Okay lang ako. Minsan pag tinanong mo okay lang, Mami Levy, hindi mo alam kung okay lang ako. Kaya dapat basahin, marunong ka magbasa. Dapat dala mo ang bolang kristal mo, otherwise. Kala ko ba okay ka lang? Oo nga! Okay lang ako. Bakit? Ang problema. Pero alam mo may problema siya. Amen ba? Pero ang isang taong walang problema, malaya, nakapagpatawad at pinatawad sa mga nagawang pagkakamali, walang iniisip na guilt, ang liwanag ng mukha niyan. Diba, Sister Arlene? Kasi, wala kang ginawang masama Kasi pinatawad ka. Ano pa mga kapatid? Last but not the least, the goodness and depth of their relationship really had been restored. Yung goodness, yung lahat ng goodness. Mahirap kasi yung pag nag-aaway, di ba, Sister Arlene? Sa Pilipinas, pag nag-aaway ang mag-asawa, naku, yun nga, ang luto, hilaw, ang luto, maalat, ang luto, malansa. Pero kapag naging magbati na ulit sila, nagbumabalik na uli yung masarap na lasa ng luto. Sinabi to ni Pastor Johnny kanina, na yung problem in the past did not mean that their future was doomed or even hindered. Yung nakaraan, hindi yung dahilan para magkahiwalay. At lagi kong sinasabi sa inyo mga kapatid, maraming dahilan para ang isang mag-asawa ay maghiwalay. Amen ba? Yan ang maraming paraan para magkahiwalay. Pero alam mo, pag nagkaroon kayo ng forgiveness, yung understanding, na hindi kayo maghihiwalay, yun ang talagang galing sa Diyos. Amen ba? Kaya dapat yung couple should be confident in faith. Kaya maganda yung isang mag-asawa o mag-partner, nasa gitna nila ang Panginoon. Kasi pag nag-away sila, kung ang isa'y mahina, si Brother Sop mahina, sisindihan
ni Sister Edith ang kanyang kandilang humina. Kung si Sister Edith naman ang mahina, si Brother Soft naman ang magpapalakas sa kanya. Sisindihan niya ang kanyang nangihina o namatay na kandila. The question is, if both of them die, where are they going to get their lights? They go to God. The center of the relationship is towards God, towards Jesus, who will then enlighten their lamps, who will then enlighten their candles. Kaya dapat ang maganda, kaya mo sabi ng Panginoon sa Edith, anong pakikisama ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya? Kasi ang mananampalataya, pag humina na yan, sisindihan mo yung kung ikaw ang mananampalataya, kung ikaw ang believer. Sisindihan mo yung kanyang kandila. Paano kung yung believer na ang nanghina? Unbeliever yung napangasawa mo. Di wala sang pansindi kasi mahina na kayo pareho. Hindi ngayon kayo makabalik kay Jesus dahil hindi si Jesus, hindi nyo ginawa ang Panginoon na gitna at sentro ng inyong pagsasama. Kaya maganda, kaya nung mga bata pa kami, Sister Edith, meron kaming malaking board sa bahay namin. Hindi ko alam to ni Pastora. May nakalagay doon Jesus Christ is the head of this family. Tanda ko yun. And pagka si Jesus ang naging ulo ng inyong pamilya, hindi kayo masisira. Hindi kayo magkakahiwalay. Bakit? Si Jesus ang naging puno, si Jesus ang naging ulo ng inyong relasyon. Magkaroon man ng pagkakaaway-away, ng gulo ng konti, magkaroon man ng kaunting pagkakagatan, hindi pagkakaunawaan, but because we all understand the same faith, we all go back to Jesus. We ask Jesus to enlighten us, empower us, strengthen us, favor us. Magbabalik ulit yung sigla ng pagsasama. Amen, mga kapatid? God bless you all. Pastora and Bishop, God bless you po. Salamat po sa inyo. Pastor Jay and Pastor Saldi. Sino pang ating mga pastor? Back to you, Sister Cynthia and Pastor Jay. Okay, lapakan natin ang Panginoon.